There are two types of position sizing I would like to talk about in this video. And one of these is the fixed dollar value and the other one is the fixed percentage risk per trade. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and we are going to talk about position sizing. Kung matatandaan ninyo yung last video ko where I traded $40 in futures trading. So I have used these position sizing strategies para ma-maximize ko yung aking fund, which is very little amount of $40. So, nakatulong po ito para ma-maximize ko yung trades ko. At least magkaroon ng magandang laban yung aking very little trading fund. So, let's talk about the fixed dollar value. Dito sa fixed dollar value, ito yung isa sa mga simple at very convenient or madaling i-implement na position sizing sa ating trading strategy. At very convenient ito para sa mga new traders or sa mga tulad natin mga beginners at para sa may mga low value or mababang mga trading capital. Kasi ang gagawin mo lang dito, mag-allocate ka lang ng sum of your total funds para i-trade. For example na lamang yung ginawa nating $40 trading journey. So, dun sa $40 na yon, nag-allocate ako ng $10 to be traded sa futures trading. And I have used leverage para tumaas yung ating $10 value. So, ngayon, hindi ko ginamit yung buong $10 as risk. So, yung sabihin, hindi ko pinaubos yung $10 kung sakaling matalo. Yung ginawa ko, aside from allocating $10 for a trade with leverage, nag-set pa ako ng fixed na $2 as my risk. Yun yung pinaka-stop loss ko. So, instead na 4 trades lang ang magagawa ko dun sa $40, so ang nangyari, at least 15 trades ang pwede kong magawa kung puro loss lahat yon. Set aside lang po natin yung yung trading fees. Let's say na lang na yung trading fees is naka BNB. So the next is the fixed percentage risk per trade. Unlike sa fixed dollar value na you allocate a certain amount of dollar value, dito sa percentage is you stick to the fixed percentage na depende sa trading capital mo along the way. If you have a bigger capital, so 1% to 2% percentage risk is the most suggested. Pero iset na lang po natin yung example na $40. So, 5% to 10% ang ginamit ko doon para hindi maging tight yung stop loss natin, hindi maging premature yung stoppage natin. Ang risk tolerance mo doon is, sabihin na natin ginamit natin 10%. So, 10% of $40 is $4. If you traded and nag-loss siya, meron na lang tayong $36 kasi $4 lang ang ni-risk natin. So, sa time na to, yung 10% ng $36, yun na ang magiging risk mo. So, hindi na $4 ulit. So, bababa. So, 10% ng $36, which is $3.6, yun na magiging risk mo. And then, if natalo ka ulit ng 3.6 and then and so on. On the other hand naman, kung mananalo ka naman, winning trades. So, kung ilan yung panalo mo, like say for example, $40, risk mo is 4. Yun din yung reward mo, $4 or 10%. So, nanalo ka, $44. So, yung 10% ng $44 na yun na yung sunod na magiging risk mo. So, $44, ang risk mo is
$4.4, ang reward mo is $4.4 din. So, parang 1:1 risk-reward ratio. So, kung manalo ka na mayroon ka ng $48.4, so in short, yung percentage fixed lang siya. Okay? Nagbabago lang yung value depende sa remaining trading capital mo. So, pag bumababa or naglo-lose ka, bumababa din yung value ng risk mo, pero yung percentage is fixed pa rin. Kung nananalo ka, tumataas din yung value ng risk mo, pero yung percentage is ganoon pa rin. So, itong strategy nito ay tinatawag din nila itong anti-martingale strategy. So, kung ano yung martingale strategy na to, i-discuss natin sa mga susunod na videos. Ipapakita ko sa inyo in table form yung trend nung paggamit ng mga strategies na ito, yung position sizing na ito. Pero disclaimer lang po, this is not i-advise na gamitin nyo or this is not an assurance na ito talaga ay very effective sa inyo. So, nasa inyo pa rin yung discretion on how to use your funds. So, ito, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung position sizing on my end. Kung paano ko minamanage yung fund ko when it comes to a very little amount of funds such as $40. So, tara. Okay, so here in fixed dollar value, as you can see, our initial capital was $40. So, we have a value per trade which is $10. And yung risk natin every $10 is $2, which is -2. On the left side, this is the risk losing trades. Pagpalagay na lang natin na this is 1:2 risk-reward ratio. So, the right side is the winning trades. Okay, so, as you can see, from $40 na losing trades, we have up to 16 trades na yung naging remaining balance na lang natin is $10. Which is, pwede mo pa siyang i-trade up to 17 trade. Pag natalo ka pa after 17 trades, meron ka pang $8. So, medyo mahaba-haba pa. Pwede pa siyang makabawi. On the other hand naman, kung gumagamit ka ng 1:2 risk-reward ratio, since $2 ang risk mo, meron kang $4. In every $2 na risk, meron kang $4 na reward. So, if you have a winning streak naman for 16 straight trades, so you will end up $100, from 40 to $100. So, that is the fixed dollar value. So, let's come to naman sa fixed percentage risk per trade. So, dito nyo makikita yung pagkakaiba. Left side is the losing trades, while right side is the winning trades. So, sa losing trades, we have started at $40 and ginamit natin is 10%. And then 10% of $40 is 4. So, ngayon, since losing trades siya, meron ka na lang $36 na remaining fund. And then, 10% of it is 3.6 na lang ang risk mo. So, pag matalo ka ulit, bababa to 3.24. And if natalo ka for the 16th time, 8.24 na lang ang capital mo. And then, nasa 0.82 na lang ang risk per trade mo. Kung sa winning trades ka naman, so, since 10% ang gamit natin dito, 10% din ang gagamitin natin dito. Okay? So, dito sa losing trades, habang palit ng palit ang fund mo, palit ng palit din yung risk mo. So, nagko-compensate siya, that's the term. Nagko-compensate siya depende sa natitira mong fund or capital. So, winning trades naman, kabaliktaran.
pag tumataas yung fund mo, tumataas din yung risk mo. So ano yung benefit ng position sizing strategy na ito? Dito is malilimit mo yung losses na may incur mo during losing trade. And mamamanage mo yung fund mo, yung little fund mo, mamamanage mo siya or mamamaximize mo siya. And if in case na dun sa mga unang trades mo ay puro losses, at least you still have a backup funds to trade na pwede ka pang makabawi. Unlike sa isabak mo lahat agad, baka maubos lang lahat ang iyong fund. So that is the advantage of it. Ano naman ang disadvantage ng strategy na ito? So, considering na maliit ang ating fund, so there's a possibility na maapektuhan tayo doon sa volatility ng market. Let's say for example, is tama yung position mo. For example, you're going to trade a long position. So, tama yung analysis mo na this is going to be a bullish trend. But dahil sa medyo tight yung stop loss mo, dahil nga sa you are limited to up to a certain amount, like say for example dun sa trade natin, limited ka lang up to $2, baka ma-stop out tayo ng maaga. Okay? Dahil sa volatility. So ito yung downside ng strategy na ito. Although tama yung analysis natin na it is going to be that way, pero dahil sa medyo tight ang risk natin, so may possibility na ma-stop out muna tayo at bago mag-rally ito doon sa trend na binabantayan natin. So that's it guys. Ito po yung mga ginagamit kong position sizing strategy, lalo na kapag ang very limited amount lamang ang ginagamit natin for trading, at least na ma-maximize po natin yung fund natin. With this, siguro naman makakatulong ito para sa mga beginners on how to manage their fund. Sometimes I'm using one of the strategy and sometimes I'm using both. Depende po sa lagay ng market. So sometimes din kasi I made trades na without using this kind of position sizing kasi minsan naggamit ako nung ATR para sa stop loss which does not fit doon po sa position sizing. Kaya nga, sabi ko nga, this does not fit all. So, pwedeng gumana sa akin, pwedeng hindi gumana sa inyo. Pwedeng minsan hindi gumana sa akin, pero gumagana sa strategy ninyo. So, at least na-share ko lang po sa inyo kung paano ko trade ang aking mga funds. The best thing or the best part lang po nito is magkaroon tayo ng idea kung paano natin hahati-hatiin yung fund natin as to not waste the money na ilagay natin lahat at bigla lang tayo maliliquidate all of a sudden. So, that would be it for this video and thank you for watching. Till next time. Happy trading!